Bata pa lang daw ay talagang matapang at palaban na si Herlena Nicole Budol aka Hipon Girl, pati ang pakikipagpisikalan, kayang-kaya raw niyang gawin bagay na ikinwento niya sa tunay na buhay. Matapos itampok sa real-life drama anthology series na #MPK o magpakailanman ang talambuhay ni Herlena Nicole Budol o mas kilala bilang Hipon Girl, ibinahagi naman ngayon ni Herlena sa tunay na buhay kasama ang host nito na si Pia Archangel ang ilan pa sa mga mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay, gaya na lamang ng pagsali niya sa mga beauty contest at kung paano binago ng programang wawawin ang estado ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Suki raw noon ng beauty pageant si Herlena, pero madalas ay natatalo siya ng kanyang mga kalaban pero hindi raw siya sumuko at patuloy na nakipagsabayan sa entablado hanggang sa may naiuwi rin siyang titulo gaya na lamang ng tanghalin siya bilang binibining Angono, ang beauty contest sa kanyang hometown na Angono, Rizal. Ang kanyang pagiging bucanera ang naging dahilan din daw upang bansagan siyang Hipon Girl. Nanalo po akong binibining Angono noon, yung ibang mga hindi makapaniwala na nanalo ako kasi unexpected po talaga. So hindi nila matanggap na yung alaga nila natalo. Bakit naman nanalo yan? Ang shoka-shoka naman, mas maganda si ganito. Hipon kasi yung katawan ko talaga, parang gutuman po talaga, petit ganyan, kwento ni Herlena. Pero bago pa man tawaging hipon, may isa pa raw bansag kay Herlena ang mga nakakakilala sa kanya. Hiwalay kasi ang biological parents ng young comedian kaya lumaki lang siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola, kaya ang tawag sa kanya noon ay ampon. Dahil dito, bata pa lang ay naging matapang at palaban na raw si Herlena. Umabot pa nga raw sa puntong nakikipagpisikalan din siya sa mga tumutokso sa kanyang pamilya. Handa raw niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya kahit patayan pa. Nakikipagsuntukan po talaga ako lagi dati sa amin. Santukan po talaga, may gloves nga po yun eh. Kapag nga po inaasar yung lolo ko ng kalbo, ay nakikipagsuntukan talaga ako kahit patayan pa po, ani Herlena. Bagamat marami raw pagsubok ang dumaan sa buhay ni Herlena, nag-iwan naman daw ito ng mga aral na magagamit niya upang magpatuloy na abutin ang kanyang mga pangarap at pangalagaan ang kanyang magiging pamilya. Sa mga pinagdaanan ko po siguro, parang ayon din po yung nakapagpatatag sa akin hanggang ngayon. Hanggang sa pagtanda ko po siguro madadalo ko na kapag nag-asawa ko hindi ko hihiwalayan para di maranasan ng anak ko yung naranasan ko, aniya. Nag-iwan pa ng aral ng tunay na buhay si Herlena para sa mga taong nais ding maging matagumpay. Walang katapusang pag-aaral po ang kailangan natin sa araw-araw, still learning every day guys. Kahit matanda ka na, kailangan mo pa ring matuto, sabi ni Herlena. Nasungkit ng komedyana at beauty queen na si Herlena Budol ang titulo bilang Miss Tourism Philippines 2023 sa nagdaang Coronation Night ng Miss Grand Philippines 2023 kahapon, July 13, sa MOA Arena. Bukod sa titulong Miss Tourism Philippines 2023, talaga namang maituturing na crowd favorite ang dalaga dahil hakot na hakot nito ang mga awards sa naturang beauty pageant. Wagi si Herlena bilang Miss Blue Water Day Spa, Miss Ever Bilena, Miss Arena Plus, Miss Mermaid Manila Hair. Nasungkit rin ng kapuso actress comedian ang award bilang Best in Runway. Pero sa kabila ng mga natanggap na award at papremyo ay usap-usapan ng mga netizens ang naging reaksyon ng dalaga matapos tawagin ang pangalan niya para sa titulong Miss Tourism Philippines 2023. Mukha kasing kahit na nagwagi ng title si Herlena ay makikita sa mukha nito ang tila pagkadismaya sa naging resulta ng kanyang Miss Grand Philippines journey. Isa ang dalaga sa mga kandidatang matunog ang pangalan sa kompetisyon at aware naman ang lahat na isa sa goal ni Herlena ay ang makamit ang corona at maging representative ng Pilipinas para sa Miss Grand International 2023 na gaganapin sa Oktubre sa Vietnam. Kaya siguro ganun na lang ang naging reaksyon ni Herlena nang matawag siya dahil hangad niya ang maging Miss Grand Philippines 2023. Marami na rin naman ang nag-expect na mabibigo ang dalaga sa pagsungkit ng corona gawa ng naging sagot nito sa question and answer portion matapos makapasok sa top 10. Matatanda ang nag-trending kamakailan ang dalaga matapos ang dog show nitong pagsagot sa question and answer portion sa ginanap na sashing ceremony ng naturang Patimpalak. At tulad noon, may ilang mga ganap si Herlena na nagpakita na talagang kinakabahan siya kaya lumabas ang pagiging natural niya. Samantala, naging maayos naman ang sagot nito sa naging tanong sa kanya ni Nancy Go kung ano nga ba ang most urgent problem ng mga kabataan ngayon at ano ang kanyang magagawa para masolusyonan ito kahit na halatang kinabahan ito. Sagot ni Herlena, ang pinakamalubhang problema ngayon ng kabataan ay edukasyon. Kailangan ng mga kabataan ngayon ay ang edukasyon para mamulat sa kinabukasan.
Naniniwala pa rin po ako sa kasabihan na, ang kabataan ang kinabukasan ng bayan. Para maging pandayo tayo, taas noo, dahil Pilipino tayo. Kagaya ko, malit lang ang bansa ko pero pinagmamalaki ko. Salamat po. At ang nasa likod ng kanyang tagumpay ay si Wilbert Tolentino na nakitaan ng potensyal si Hipon, kaya naman laking pasasalamat ni Herlena Nicole Budol sa kanya. Bilang breadwinner ng pamilya, iba't ibang klaseng trabaho ang kanyang pinasok para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya gaya ng pagiging extra, ayon sa panayam ng GMANetwork.com sa actress beauty queen para sa Kapuso Profiles. After 2 years sa showbiz, natuklasan ni Herlena Budol o Hipon Girl na hindi talaga permanente ang kapalaran sa TV industry. Unang ngumiti ang magandang kapalaran kay Herlena Nicole Budol, 21, nang sumali siya sa noong May 2019 sa Wawawin na umeere sa Kapuso Network. Nakilala siya sa showbiz industry bilang si Hipon Girl. Nang tanungin siya ni Willie Revillame, host ng Wawawin, kung maganda siya, ang sagot ni Herlena, hindi ako sure. Sabi nila, sexy ka lang. Shrimp nga ang tawag nila sa akin. Ayon sa Urban Dictionary, hipon, ang tawag sa isang tao na may nice body but an ugly face. Paliwanag pa ni Herlena, di ba, kapag kakain ka ng hipon, tatanggalin mo iyong ulo, kakainin mo ayoing katawan. Kaya umpisa noon ay, Hipon Girl, na ang itinawag kay Herlena. Agad nag-viral ang dalaga, at iyon ang naging daan para maging co-host siya sa Wawawin. Ayon kay Herlena ay iba't ibang trabaho na ang napasok niya bago siya naging co-host ng Wawawin. Aminado siyang ever since ay rektera na siya. Naranasan rin niyang maging tindera sa palengke. Nagtrabaho rin siya sa kanilang munisipyo at naging crew ng isang coffee shop sa Angono. Dahil sa kanyang height na 5 feet 9 inches at sexing katawan ay isinasali rin siya ng kanyang ina sa mga beauty pageant. Sa panayam kay Herlena ni Tony Gonzaga sa kanyang vlog, taos puso ang pasasalamat nito sa show na nagbigay daan sa kanya para mabigyan ng kaginhawaan ang kanyang pamilya. Sambit niya, pero masaya ako. Sobrang laking bagay ang nagyari sa buhay ko nung pumasok ako sa Wawawin, na bago rin yung buhay ko. Nabigay ko rin yung mga bagay na hindi ko naibigay dati. Sa murang edad na 17 years old, pinasok naman ni Herlena ang mundo ng beauty pageant sa pag-uudyok ng kanyang ina. Pagbabalik tanaw niya, hindi napilitan lang din ako dahil sa mama ko. Kasi yung ate ko, title holder ng Muzon tsaka ng Angono, title holder. Parang sabi ni mama, ay, gayahin mo ate mo, marami ginagawa sa buhay, dapat ikaw din. Hipon daw ang tawag sa kanya dahil maganda ang kanyang katawan ngunit hindi kagandahan ang kanyang mukha. Biro niya, mas maganda talaga kapag nakatalikod na lang siya. Maliban sa kanyang kaseksihan, viral si Herlena dahil sa kanyang nakakatuwang personalidad. Sabi nga ng motto niya, what you see is what you get. Aniya, kapag tinignan kita, akin ka na ba? Hindi lang naging co-host ni Willie Revillame si Sexy Hipon, naging recording artist din siya. Sa katunayan, bongga ang naging pagtanggap sa kanyang unang single na Talikod Ginekman Ako. Kahit umunlad ang katayuan sa buhay ni Sexy Hipon, nananatili pa rin daw siyang squammy.